Ito po yung lingkod, Pastor Romy Ulaso, ng Pateros Evangelical Church. Sa gabing ito, pag-uusapan po natin is yung pag-iisip ng mabuti. No? Kasi marami pong mga bagay na dapat tinitingnan natin, iniisip natin mabuti. Ano nga kaya ang ibig sabihin nito? Bakit kaya nangyayari ito? Pero bago tayo magpatuloy, para maisip natin mabuti, ito pag-aaralan po natin, hingi po tayo ng tulong sa ating Diyos para ipaunawa, ipaintindi niya sa atin, para maisip natin mabuti ang mensahe sa gabing ito. Muli, Panginoon, salamat sa buong araw na ito. Kayo nag-ingat, nagabay po sa amin. Tunay nakita namin ang iyong kapangyarihan, nakita namin ang iyong kabutihan. At salamat, Panginoon, meron kaming pagkakataong kagaya nito para saliksikin ang iyong salita, which magiging daan para mas lalo namin kayo makilala, mas maintindihan, maunawaan namin ano ba yung mga bagay na dapat namin gawin para kami ay tunay na mapalapit sa inyo at makita namin, magawa namin ang inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa inyong Espiritu Santo na inyong ipadadala sa pamamagitan po ng inyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samot dalangin. Amen. Amen. So, ang teksto po natin, makikita po natin dito sa awit 124, 1-5. Sabi po rito, ano kaya kung si Yahweh ay di pumanig sa atin? No, si David, nag-iisip po si David, o Israel, ano kaya iyong sasabihin? Kung ang Diyos na si Yahweh sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng mga kaaway na malupit, verse 3, maaring kami noon ay nilamon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at ng galit na sukdulan. Verse 4, maaaring kami nooy natangay na yung agos na anod sa karagatan, tuloy-tuloy na nalunod, sa lakas ng agos nooy nalunod na kaming lubos. Iba-iba ang karanasan, no? Iba-iba ang ating karanasan at pinagdadaanan. Si David, matindi ang laban. Nalagay sa ang kanyang buhay lagi sa alanganin. Ibig sabihin palaging nasa panganib siya. No? Pero tingnan po natin, anong ginawa ni David? Gayahin natin si David. No, hindi nataranta sa sitwasyon. Bagkos, tingnan po natin. Letter A, David analyzed what happened. Inintindi niya, inunawa niya. Balikan natin, awit 124, verse 2-3. Kung ang Diyos na si Yahweh sa amin ay hindi pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaring kami noon ay nilamon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at ng galit na sukdulan. Maganda din kumisan po, binabalikan natin yung ating kalagayan noon, no? Kung paano niligtas tayo ni Lord sa tiyak na kapahamakan, no? Ilang beses na ba tayong tinulungan ng Lord sa tiyak na kapahamakan? Ha? Tinulungan tayo ni Lord para magkaroon ng maayos na buhay, family, kung paano niligpasan natin ang COVID, no? Isipin lang natin mabuti ang nangyari. Evaluate po natin. Nakita po ba ninyo? Noon, no? Kung babalikan natin nakaraan natin, di ba parang ang hirap ng buhay. Hindi natin alam. Kahit ako po, palagi ko pong sinasabi ito eh. Kami noon, hindi ko alam kung paano kami mabubuhay dahil kami nangungupahan ng bahay at ang hirap po ng buhay noon. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. At salamat nga lang sa Panginoon na dinala kami dito sa lugar ng Pateros at nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng sarili na bahay. At ako palagi ko pang inaalala to, iniintindi ko, o nga ano, pag kami dalawa pa mag-asawa, o nga ano, dati hirap na hirap tayo. Dati, ito, kukwento ko po sa inyo, dati hindi pa kami nakakapasok ng Jollibee. Kahit Jollibee man lang, no? At dumating po pa sa punto, na minsan meron kong anak na nagdiwang ng karawan, nung hindi pa kami nakatira sa Pateros, ang ganda lang namin photo tsaka coke. Birthday niya. No? Ang hirap ng buhay nun. Ang hirap ng buhay nun. Again, kung hindi sa biyaya ng Lord, kung hindi dahil sa kanyang ginawa, no? Hindi ko na mas maisip kung nasan na kami ngayon. Naalala ko tuloy yung kanta eh. Nasaan kaya ako kung wala ka, Jesus? Talagang totoo po yun.
Hindi ko alam kung ano na nangyari sa amin, hindi ko alam kung paano na ang buhay namin, hindi ko alam. Pero isang alam ko lang, iniligtas kami ni Lord sa lahat ng klase ng kapahamakan, iniligtas kami ni Lord sa lahat ng kahirapan, iniligtas kami ng Lord sa lahat ng mga bagay na hindi magiging maganda para sa aming future. No? Kaya, ang masasabi ko, kapag nag-iisip ka palang mabuti, no? Ina-analyze mo yung mga nangyari noon at sa ngayon, dapat po mas better na tayo kaysa noon. Dapat mas maganda na yung kalagayan natin. Bakit? Kasi kasama natin si Lord eh. Kaya nga sabi, di ba? No? Kung hindi kaya pumanig si Lord sa atin, ano na kaya ang klase ng buhay natin? At si David ganun. Tandaan po natin, kabila-kabila yung gustong pumatay kay David. Pero still, nung ina-analyze niya, oo nga, si Lord ang nagbigay ng maganda at maayos na pamumuhay. Pangalawa, dahil na-analyze na ni David yung nangyayari sa kanya, na-analyze na ni David, letter B, na-realize niya. Na-realize niya, 124, 6-7, tayo ay magpasalamat. Si Yahweh ay papurihan pagkat tayo iniligtas sa malupit na kaaway. Dahil nag-analyze si David, nagmuni-muni siya at na-realize niya, it is by God's grace kaya sila ay naligtas. Kung tutusin, underdog palagi si David sa lahat ng laban. No? Naalala niyo, yung unang underdog niya kanino? Tama, si David and Goliath. Ang laki nung kalaban. No? Ang laki nung possibility na siya'y matutudas, mamamatay. Parang ganito po, ewan ko, sa Daniel, parang ganyan ang diferensya. Ang laki ng diferensya. Pero again, dahil si David, alam niya, na-realize na, kaya siyang iligtas ng Lord kahit sa anong sitwasyon. Kaya nasabi naman niya sa verse 7, ang katulad natin ibong sa bitag ay nakatakas, lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Ang daming mga bagay na pain na gustong patayin sila David, pero sila tatagumpay si Lord. At kung babalikan natin mga nakaraan nating pag-aaral, kasi si David palagi nag-i-inquire, nagtatanong palagi kay Lord. Kaya naman masasabi natin, si David, dahil na-analyze niya na ang nangyayari sa kanya ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos at dahil na-analyze niya to, na-realize niya. Na-realize niya na kaya siya ay merong kaligtasan ay dahil lamang sa kabutihan ng Diyos. Kaya naman sabi niya, si Yahweh ay papurihan pagkat tayo iniligtas sa malupit na kaaway. Tayo po kaya. Nung ina-analyze natin ano nangyari sa buhay po natin. Alam niyo po, kaya hindi nakakahiya na magpasalamat, magpuri kay Lord. Kaya nga po tingnan niyo po ito once a month meron po kaming ginagawa dito sa church na tinatawag po namin Thanksgiving. Balikan mo lang yung mga nakaraang buwan na ginawa sa iyo ng Lord, nakakahiya na hindi magpasalamat. At totoo lang po, nakakahiya na hindi mo papurihan ang ating Diyos. Nakakahiya na hindi mo sabihin kung paano mo naranasan yung kapangyarihan, pag-iingat na Lord. Isipin na lang po natin, kung ikaw namamasukan, araw-araw pumapasok ka. Araw-araw, pinababantayan ka ni Lord sa kanyang anghel. Araw-araw, niniligtas ka ng Lord sa tiyak na kapahamakan. Araw-araw, sinusuplayan lahat ng pangangailangan. Hindi ba dapat ma-realize natin yan na dahil lamang ito sa biyaya ng Diyos? Kaya si David, palagi pasalamat, papuri kay Lord. Siguro naman lahat po tayo. Kung ilan man ang taon mo ngayon, nasa sayo yung kaligtasan. Naranasan mo yung kaligtasan at nakita mo kung gaano kabuti ang Diyos. Na-realize na natin yan. Bakit? Dapat nag-a-analyze tayo. Kasi the more na nag-a-analyze tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, the more na ma-realize natin kung gaano kabuti
ang Diyos sa atin. No? Kaya sinabi nga rito sa awit 25:15, si Yahweh lamang ang laging inaasahan na magliligtas sa akin sa kapahamakan. Again, kung babalikan natin ang history ng ating buhay, marirealize natin that we are so blessed. Di ba? Blessing upon blessing gaya kay David after magkaroon ng realization. No? At dahil nag-analyze si David at nagkaroon ng realization si David, nagkaroon siya ng recognition of God's goodness. Awit 124:8. Tulong nating kailangan ay kay Yahweh nagmumula. Pagka lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Alam niyo po, again, kapag inisip mo na lahat ng bagay ay galing kay Lord, na-analyze mo na kaya ka merong ganitong klase ng buhay, at nagkaroon ka ng realization na dapat papurihan, pasalamatan siya, sigurado po marirecognize natin, i-recognize natin talaga si Lord dahil sa lahat ng kanyang kabutihan na ginawa sa atin. Kapatid, sa mga oras ito, kagaya ng sinasabi ng salita, analyzing lead to realization. And so much recognition came to David about so much grace from God. Totoo po ito. Analyze natin mabuti sa mga oras ito. Gaano na po katindi? Balikan natin yung nakaraan. Gaano po yung improvement natin o na-upgrading ng buhay natin? Na-upgrade tayo. Gumanda ang buhay natin. Naayos ang buhay natin. Dapat ma-realize natin na hindi ito dahil magaling tayo. Hindi dahil nag-aral tayo. Bagamat magaganda po yan. Pero tandaan po natin, dapat ma-realize natin na it is only by God's grace kaya tayong meron kung anong meron tayo sa mga panahon ito. Ang tanong, do we recognize na lahat ng meron tayo ay totoong kay Lord? Na-realize ba natin na ang lahat ng nasa atin ay bigay ng Diyos? Nag-analyze ba tayo kung paano tayo nagkaroon ng mga bagay na ito? Kaya tingnan natin mabuti. Saan tayo? Anong gagawin natin? Talagang masasabi natin na napakabuti ng ating Diyos. Tayo po'y pumikit. Tayo po'y manalangin. Lord, gaya kay David, help us to analyze what's happening in our lives. And it will lead us to realize how we are so much blessed. Or we need have a wonderful life in this world. And I will continue to praise you forever and ever. Kapatid, kung ito yung panalangin mo, kung ito yung nais mo, tutulungan tayo ng Lord. Kaya nga bukas na aklat ang Bible. Dito natin ipapattern kagaya kay David. Nag-analyze siya. Tinignan niya. Ano ba yung mga nangyari sa kanya? Ano nga ba yung paanong yung biyaya ng Diyos ay palaging nasa kanyang sa kalahat ng kanyang ginagawa. At na-realize niya kung hindi dahil kay Lord, hindi niya makakamit ang lahat ng tagumpay. Kaya naman ang glory at ang honor palagi binibigay niya sa ating Panginoon. Kapatid, ikaw sa mga oras na ito, isipin mo mabuti, analyze mo. Bakit ka kaya nandyan sa ganyang sitwasyon? Analyze mo mabuti. Hindi ko alam kung tumaas ang tayo mo sa buhay o bumaba ang tayo mo sa buhay. Pero ang maganda, ina-analyze natin. Ina-analyze natin. Kasi ito lamang ang tanging paraan para ma-realize natin na kailangan pala natin si Lord. The more na may blessing na dumarating sa atin, dapat
the more na ma-realize natin na ito ay dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoon. The more na meron tayong nararanasang hirap o hardship in life, dapat ma-realize natin, teka, ang sabi ng salita ng Diyos, pagpapalain ako eh. Bakit ganito nangyayari sa akin? Analyze natin. Maganda ina-analyze natin. Alam po ninyo, napakabuti ng ating Diyos. Lagi, ang kanyang kamay, inaabot sa atin. Binibigyan tayo ng Lord ng karunungan at kaalaman para i-analyze natin yung present situation natin. Para makita natin, maisip natin, ma-realize natin na kailangan pala natin talaga si Lord. At kapag nalaman na natin, huwag nating hayaan na hindi natin i-recognize si Lord sa lahat ng nangyari sa buhay natin. Muli, anyayaan ko yung sumunod sa panalangin ito, gawin ninyo na nanggagaling ito sa inyong puso. Lord, salamat dahil ang iyong mga salita ay maliwanag na nagsasabi na ikaw ang tanging pag-asa ko sa buhay na ito. Lord, ano man yung tinatamasa ko ngayon sa buhay na ito, whether sagana ko sa lahat ng bagay, whether merong kakulangan, still, naniniwala ako, kagaya sinasabi ng iyong salita, na ikaw ang tanging mag-aayos ng aking buhay. Of course, hindi sa dami ng pera, hindi sa pagiging famous, hindi sa position, ikaw pa rin ang magbibigay sa akin ng totoong ibig sabihin ng maganda at masaganang buhay. At ang kasaganahan ng buhay ay nasa inyong mga kamay lamang. Kaya sa oras na Panginoon, ako'y nananalig at ako'y sumasampalataya na ikaw lamang ang pwede magbigay sa akin ng maganda at maayos na buhay. At salamat Panginoon, hindi lang dito, hanggang sa kabilang buhay, kagaya ng iyong pangako, bibigyan mo ako ng maganda at maayos na buhay. Naghahanda ka, kung alis mo na ako sa mundong ito, patungo sa iyong kaharian para magpugay, magpasalamat, at sambahin ka. Which ito naman talaga ang isa sa mga dahilan kung bakit ako nag-i-exist sa mundong ito at isa rin ito sa mga dahilan kung bakit mo ko papayagan na pumasok dyan upang magpuri at magpasalamat sa iyo. Muli Panginoon, lumalapit po ako sa inyo, gaya ng sinasabi ng inyong salita, na ikaw ang tanging pag-asa ko sa buhay nito. Kapatid, sa mga oras ito, meron kang physical na karamdaman. Ito yung pagkakataon na idulog mo, ilapit mo sa ating Panginoon. Ito lamang ang tanging pag-asa natin. Ang pagkalooban tayo ng Lord ng kagalingan sa lahat ng ating karamdaman. Sige, kapatid, sabihin mo ngayon, kung ano yung physical na karamdaman mo, makikinig si Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, naririnig mo po ang karaingan ng aking mga kapatid. Yes, Lord. Yes, Lord. O meron kang kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay, na may karamdaman, pwede rin sabihin mo, hilingin mo sa Lord ang kagalingan. Sige, sabihin mo sa Kanya, maniwala ka. Manalig ka, sumampalataya kay Lord, na kaya niya pagalingin. Yes, Lord. Yes, Lord. Sa mga sa Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging maayos yung relationship namin sa aming asawa, sa aming magulang, sa aming mga anak, sa aming kapatid, kasama sa trabaho, sa eskwela. Kasi naniniwala kami, Panginoon, ikaw lang ang pwedeng mag-ayos ng aming isipan at naming puso para matuto kami na magpatawad at matuto rin humingi ng tawad kung kami nagkamali. Salamat, Panginoon. Ikaw ang pwedeng magbago ng aming puso sa inyong harapan. Yes, Lord. Yes, Lord.
Sa mga orso kapatid, maaaring ikaw ay nahihirapan financially. Hindi yan ang design ng Lord. Ang design ng Lord, magkaroon tayo ng maganda at masaganang buhay. Talangin mo kay Lord. Anong dahilan bakit nandiyan ka sa ganyang sitwasyon? Sabihin mo sa Kanya. Para maintindihan, kagaya ng sinabi natin kanina, i-analyze natin. Bakit nandiyan ka sa ganyang sitwasyon? For sure, ipaparealize ni Lord sa'yo kung anong dapat mong gawin. At kapag nangyari yun, huwag mong kalilimutan na papurihan siya, i-recognize siya sa lahat ng nangyayari sa'yo. Yes, Lord. Tulungan tayo ng Lord na matuto tayo na mag-budget ng maayos kung ano man pinagkaloob sa atin ng Lord. Magkaroon tayo ng contentment sa tulong ng ating Panginoon. Yes. Lord, sa mga oras ito, kinataas din po namin ang aming mga kapatid, nagdiriwang ng kailang karawan. Pagpalain po, Panginoon. Dinugtungan mo ang buhay ng bawat isa, nagdiriwang ng karawan. Ngayon na rin, celebrate ang anniversary. Salamat, Panginoon. Dahil ikaw ang naging sentro ng pagmamahalan ng mag-asawa, kaya naging maayos ang pagsasama ng mag-asawa, Panginoon. Kaya na rin, Panginoon, nakikita niyo po ang kalalagayan ng aming bansa. Hirap na hirap po at sa totoo lang, Lord, hindi na namin malaman kung sinong paniniwalaan namin sa bawat napapanood namin. Kaya nga kumisa parang hirap ng manood. Kaya lang, talaga siyempre, nag-aano kami ng information. Kaya lang, turuan mo po kami, Panginoon, kung ano ang dapat po namin gawin. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga leaders na talagang magkaroon po, yung mga totoong may takat po sa inyo, na maging matapang at labanan po yung mga bagay na nagaganap sa aming bansa. Lalo na po, Lord, napapanood ng maraming bansa kung ano nangyayari dito sa Pilipinas at nakakahiya na malaman nila na ang aming bansa, kami-kami mag-aaway, kami-kami naghihilahan, lahat kanya-kanyang kuha, lahat gusto na magkaroon ng parte doon sa mga bagay na pinag-aagawan, lalong-lalo ng mga politician sa amin. Linisin niyo po ang kanilang isipan. Bigyan niyo po ng maayos na kaisipan ng aming mga leaders, lalong-lalo na po ang presidente. Palagi, Panginoon, lumapit po siya, kumonsulta po siya sa inyo, kagayang ginagawa ni Haring David. Ang daming hinaharap na problema, pero nagtatagumpay kasi nagtatanong po sa inyo kung anong dapat gawin. Tulungan po siya, Lord. Maging yung mga advisor na kapaligid sa kanya, magkaroon po siya ng mga totoong advisor na may takot po sa inyo. Lord, tulungan niyo po yung mga senator, mga congressman, sa justice. And Lord, kayo po ang magbigay ng conviction sa kanila. Ma-realize, makita po nila kung sila man ay nagkamali, matuto po sila, Panginoon, na magpakumbaba. Aminin yung kanilang pagkakamali. Tulungan niyo po sila, Lord. Even itong mga contractor, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng conviction din doon sa kanilang pagkakamali. Tulungan niyo po, Lord, ang aming mga kapulisan, mga sundalo, na hindi sila maging partisan. Lalo na po ngayon, marami na pong mga lumalabas sa balita na parang magkakaroon ng kudeta o kung ano man. Lord, huwag kaming maging padalos-dalos. Tulungan niyo po kay Panginoon. Kailangan namin, Panginoon, ng inyong divine intervention sa mga ganitong pagkakataon, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, sa mga oras ito, tinataas din namin sa inyo si Pastor Plibert na patuloy meron siyang dinaramdam sa kanyang katawan. At alam po namin, Panginoon, na kayo lamang ang po pwede magbigay po ng extension sa aming mahal na pastor na ito. Gayun na rin, yung isang pastor po na nandun sa Leyte, Pastor Tony Kagiwa, kayo po, Panginoon, Pastor Tony, ikaw po, Panginoon, na magbigay ng kaayusan kanyang isip, magbigay po siya, Panginoon, ng totoo na liwanag sa kanya, maliwanagan siya, Lord, na nasa inyong mga kamay ang katiyakan ng buhay. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Muli, Panginoon, salamat dahil lang po namin
Sa oras na ito, sa gabing ito, ikaw ang nangusap sa bawat isa at alam po namin, Panginoon, ng lahat ng aming kahilingan ay dininig ninyo at patuloy na dinidinig. Inaangkin namin na magaganap, mangyayari lahat. Ang aming kahilingan ito, daliningi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Muli, ito po yung lingkod, Pastor Romy Olaso, na nagsasabi, kung meron po kayong katanungan patungkol dito sa ating pinag-aralan, huwag po kayong magkatubili, i-PM nyo lang po kami, lalabas po dyan. Willing po kami sagutin yung inyong mga inquiry. Kaya na rin, makikiusap lang po kami sa inyo kung meron pong nangyaring maganda sa pamamagitan ng palatuntunan ito, merong kagalingan, merong nangyari nakakaiba sa inyo, please, inform niyo po kami dahil ito po ay magiging isang kagalakan, kasiyahan sa amin na marinig namin na merong ginagawa si Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. Muli, ito po yung lingkod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.